Okay. Panoorin po natin itong si Ombudsman Martires. Itong pinalitan ni Ombudsman Remulla, no? Na nagsalita na po itong si Ombudsman Martires patungkol po dito kay Remulla. Na 'di ba, kung maalala natin, he was blamed patungkol po dito sa kaso ni Senator Joel Villanueva na may secret raw na yung nananahimik lang siya pero meron pong palang mga nangyayari. Okay? So, yun po ang pag-usapan natin. Pakinggan natin itong interview na ito at magre-react tayo. Para sa ganito naman, malalaman natin kung sino ang nagsisinungaling, sino ang nagsabi ng totoo, si Ombudsman Remulla ba, yung current ombudsman, o itong si dating ombudsman, Ombudsman Martires. Okay? Yan ang papanoorin natin at i-react natin ito. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ayan, pakinggan natin at tayo po'y magre-react sa interview na ito. Okay, mainit na interview ito kasi parang uminit ang discussion ni Ombudsman Martires dito Okay, panoorin po natin. But that's not the only issue here, former Ombudsman. Even the current Ombudsman is saying, in so many words, there's some sort of veil of secrecy here when you handed down that decision. Diyan siya parang parang na-insulto itong si Ombudsman Martires yung secrecy ni Remulla na pautot. Secrecy pa Simula nang naging ombudsman yan si Remulla, magulo na talaga itong Pilipinas na ito. And in 2019, was it a secret decision as they're calling it to be, former Ombudsman? I'd like to throw back this question to the one who was talking a while ago, the voiceover. I don't know who was being interviewed. That was Paulo Tamase of the UP College of Law. Go ahead. The Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court. Not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court nor the Court of Appeals nor the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice has that duty to be always, announcing the decisions they have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong decision na ito ay... parang sinabi ni Ombudsman Martires dito na hindi po trabaho nila na mag-announce. Kasi inukusahan siya na sinikreto raw niya. Itong si Remulla, chismosa. Laging nagpuputak sa... Alam mo, Remulla, hindi kasi paepal itong si Ombudsman Martires na kagaya mo. Tingnan mo si Remulla, kung ikukumpara mo itong ombudsman noon at ombudsman ngayon, ito si Ombudsman Martires, bihira lang ito makita sa mainstream media o nagpapa-interview. Pero itong si Remulla, halos araw-araw, hindi nga araw-araw, kada oras. Dapat nasa media siya kada oras.
Ganyan siya. Si Rimulya, no? Isa rin itong fame whore. Fame whore si Rimulya. Yan ang napapansin ko sa kanya, sarili ko yung opinion halos araw-araw, oras-oras, kailangan paborito niya yung ini-interview siya. Tapos ngayon, secrecy raw itong si Ombudsman Martires. Hindi yan trabaho niya na mag-announce. At pangalawa, hindi po ito pa-epal na laging may exposure ang inaatupag. Ikaw rin Rimulya, suluhin mo na lahat. Epal ka Normal kung yung araw nito, itong decision na ito. Sinong nag-appoint kay Rimulya? Yung bangag rin na parehirang sa dalawa. Ko labang kay Juan de la Cruz, itong decision na ito labang kay Juana de la Cruz ay dismiss namin, yung mga ganon. Wala na kami gagawin. Pero former But it doesn't ombudsman, mean that we are not transparent. pero former ombudsman, one can also argue that by doing so, by announcing, then you will be performing your very mandate. Katulad nga nung sinabi ni... Kaya nga, mag-perform nga yung mandate. Pero the fact na nagawa na yan, hindi nila trabaho na hindi sila media. Yan ang katotohanan na istorya niyan. Hindi sila media. Trabaho nila ay magtrabaho kung may sala o wala. Hindi nila trabaho na magbalita. UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, nag-ugat po ang ombudsman sa tanod ng bayan. So for you to be able to announce it and inform the public, wouldn't that be tantamount to protecting the interests of the public? And that extra effort to be transparent. Go ahead. With all due respect to that professor, I think kulang ang basa niya sa functions ng ombudsman, okay? Di pahiya? The ombudsman, of course, is mandated to be transparent. No doubt about it. Any government office under the Constitution is mandated to be transparent. Kung nagbasa-basa si Professor Father, it is not the function of the ombudsman to be conducting every day a press conference announcing that this is what I did. Pahiya ka Rimulya. Hindi trabaho ng ombudsman na mag-press conference araw-araw. Pero itong si Rimulya, araw-araw na nagpa-press conference, nakakahiya ka Rimulya. Announcing to the people that I signed the order dismissing from the service Senator Juan de la Cruz. It is not the duty of the ombudsman to be announcing. Correct. Probably my predecessor was doing it. Probably my successor now is doing it. Si Rimulya, ginagawa niya yan. Kasi gusto niyang na tinatanong siya, sa media siya, lagi siyang star. Lagi siyang star of the night. Ganyan si Rimulya But I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not yet determined by the court. Correct. Because the function of the ombudsman is just to determine probable cause. Pero si Rimulya, ayan, pa-press-con. Papoto-op. Na magaling ako, ombudsman ako. Hiyang-hiya naman kami na ombudsman ka pero bending the law. For purposes of filing an information in court. Hindi, alam mo, Martires, no? Ombudsman Martires, gusto ni Rimulya ang pagiging ombudsman kasi gusto niyang magpa-epal Gusto niya magpa-interview. Yan ang gusto niya. It is now the duty of the ombudsman to prove to the court that there is proof beyond reasonable doubt. If the court is not convinced that there is proof beyond reasonable doubt, the accused is acquitted. So kung magpuputak ako ngayon, kung magpe-press ko na ako, na nag-file ako ng case labang kay Juan de la Cruz, and later on Juan de la Cruz is acquitted by the court, hindi ko ba sinira ang dignidad ni Juan de la Cruz? Correct. Did I not destroy the reputation of Juan de la Cruz? Yan ang ginawa ni Rimulya sa DOJ. Yan ang ginawa ni Rimulya ngayon sa ombudsman. Putak ng putak,
na hindi pa nga naaprubahan na guilty or not. Wala namang mali sa ginawa ni Remulla, pero masyadong maingay. Di ba? Masyadong maingay. Mapahiya ba? Like example, itong sinabi ni Remulla na paimbestigahan yan si BP Sara sa kanyang impeachment. Paimbestigahan yang salin. By doing that, sinisira mo ang dignidad ng tao. Si BP Sara, inspeksyonin ng ombudsman ang kanyang salin. Itong si BP Sara. Hala, si BP Sara pala may tinatago na salin. Di ba? Ganun yung sasabihin ng taong bayan. Alam nyo naman yung taong bayan, especially yung iba na mag-criticize ka agad without even knowing the facts. Di ba? Ganyan siya si Remulla. Pero itong si Ombudsman Martires, hindi. Hindi ito epal Cruz, did I not destroy the family of Juan de la Cruz, especially if the cases about violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Correct. Nirerespeto ko yung dignidad ng isang tao. Paano yan si Remulla walang respeto? Di ba, Ombudsman Martires? Wala to respeto si Remulla putak ng putak Protektahan ko yung dignidad ng isang tao dahil karapatan niya yun Let the court now announce that he was convicted. Not us to announce Correct. that Juan de la Cruz was convicted by the court. I don't want to glorify myself at the expense of people who are convicted by the court, or at the expense of people who have cases before the office of the Ombudsman. If that is their hang-up, let it be. That is not my hang-up. That is not the values that was inculcated to me by my parents. Remulla, pahiya. Pahiya ka, Remulla. That is not the values that was given to me by the Benedictine when I studied my law. Hindi ho yun ang tinuro sa amin Correct. Ang tinuro sa amin, at yan nasa utak ko, irespeto mo ang dignidad ng iyong kapwa. Correct. Huwag kang maninira ng iyong kapwa para lang sumikat ka. Diba? Remulla, pasikat. Pasikat. Huwag kang, di ba? Bilang isang ombudsman, announce ka ng announce Para kang reporter, Remulla. Ayan tuloy na butata ka dito kay Ombudsman Martires. Kawawa. Former Kaya Ombudsman. ang tanong ko ngayon, pati yung professor, alam ba niya lahat ang kaso na dinidesisyon ng Supreme Court? Ngayon, kung hindi niya alam, sasabihin niya secret decision yun? So, Now, let me ask also, why of all cases, this is the only case that fell into the table of the Ombudsman Remulla. Bakit ito ng kaso ni Joel Villanueva? Correct. Yang dami namang kaso sa Ombudsman na dinisisyon na namin. Kasi pinipili niya. Basta kaalyado ng mga Duterte, o kung hindi man kaalyado, kung hindi man pabor sa administrasyon, yun ang uunahin niyang i-announce. Utot mo, Remulla. Pahiya ka dito. Bakit bukod tangi kaso ni Joel Villanueva? Dahil magsabi kay Ombudsman Remulla na yan si Villanueva, dinismiss yan noon araw ni Ombudsman Carpio Morales. See? At bakit ko bibigyan ng kopya si Carpio Morales ng decision ko, hindi naman party in interest si Carpio Morales. And what should also the office of the Ombudsman at that time in 2019 give Remulla a copy of that decision when Remulla is not a party to the case. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi talaga bagay ni Remulla maging ombudsman. Pinilit lang kasi ni Marcos ito Remulla, you are not fit for that position. Ang dami pang mas pwede pang mas fit sa'yo sa position na yan. Okay, Ay, former ombudsman. Yes. Yeah, if I may, let me go through my questions as well. Here's the thing, you spoke of protection a while ago. Sabi niyo po, pinoprotektahan niyo din yung dignidad nung tao. And this is what people have been saying about your stint as ombudsman when you were still sitting there in that office. They were saying that you were in fact protecting these personalities and you were not there to protect the public's interest. What is your reaction to that? How do you defend yourself from that criticism? Go ahead. Don't get me wrong.
one of the powers or of the mandate given to the ombudsman is to be the protector of the people. Ah. The word people is used in unqualified terms, meaning to say you should protect the rights of the complainant and the rights of the respondent. Correct. People. Kaya hindi Lahat tayo, ikaw, ako, kahit sino, people yan. Di ba? ako nagsasalita. It's not because pinoprotektahan ko itong mga taong ito. Pero siya, pinoprotektahan ko Kasi sabihin nila si Joel Villanueva, taong bayan, lahat yan, people yan. Itong reporter na rin, tanga rin eh. Idilawan talaga yung reporter na yan. Obviously. So no. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi, okay. I say na nga, sabi ko na nga kanina, sinabi ko na nag-file kami ng kaso o we found this particular person guilty of violating, guilty of malversation, sabihin na lang natin. Papatak sa utak ng mga tao na itong taong ito ay nag-malverse ng pera. Paano kung pagdating sa court, sa Sandigan Bay, inakwit itong taong ito? Diba, ako ang gumawa ng kinasira ng taong ito? Kasi sabi ko nga, magkaibang degree of proof. Pero si Remulla, parang sinisiraan na rin yung mga taong plano niyang sampahan, di ba? Kagaya ni VP Sara, Senator Joel Villanueva, yung mga in-announce niya sa media, di ba? It will create malicious thinking sa mga Filipino people, kahit malinis yung tao. Paano yan? Ito si Ombudsman Martires. Hindi naman ito ganyan na pagkatao, di ba? Iba ang kanyang natutunan nung sila pa'y nag-aaral patungkol dyan sa College of Law. Ayaw nila mag-announce ng announce, paepal ng paepal. Epal kaya, Remulla. Di ba? Ang sa amin is only probable cause for purposes of filing a complaint or information in court. Once the complaint or once the case reaches the court, a different degree of proof, a higher degree of proof is required, which is proof beyond reasonable doubt. So, pag inakwit ng court, siniraan ko na. Nagsasalita na ako na hindi, guilty yan eh. Nagwaldas ng pera yan eh. Ikinakwit ng court. Ito nanim na sa yung utak ng taong bayan na nagwaldas nga ng pera to. Hindi ba siniraan ko yung taong yon? I am not saying I am protecting the guilty. No. Mali yun. That is taken out of context. How would you... The ombudsman is supposed to be the protector of the people. Correct. Exactly. Okay. So when you talk about, inadvertently, that it will taint the reputation of the accused, but wouldn't being transparent to the people about the whole process from beginning to end, wouldn't that also protect the rights of the people? How do you then strike a balance between the two? That this is you're being transparent enough so that the people know of the decision. Ito nga na-dismiss naman. Let's go back to the basics. Let's first define transparency. What does transparency mean? Ikaw reporter ka ha, pangaralan ka. Kasi hindi ka man lawyer, di ba? Pangaralan ka, makinig ka. Diba? Ano ang ibig sabihin ng transparency? Kailangan ba lahat ng detalye ng kaso araw-araw i-announce namin? Kailangan ba tawag doon, pag mayroon kaming desisyon, i-announce ng ombudsman? Correct. Kailangan ba tuwing mananalo ang ombudsman ng kaso sa husgado, i-announce ng ombudsman? Is that transparency? Is that the definition of transparency? Transparency means to say that my acts are all transparent, my acts are all open to the public. So kung may magtatanong sa amin,
Tulad ng kaso ni Joel Villanueva, marami nag-request ng kopya ng decision. Binibigyan namin. That is transparency. Wala Correct. kami tinago. Kaya kung sinasabing secret decision, nakakatawa. Wala kami secret decision kasi hindi ko lang makuha kung sino yung mga tao, but I know that we have been receiving Kasi pinagbibintangan siya na may secret decision eh. Epal rin itong si Remulla talaga. letters before requesting for a copy of the decision dismissing the case of Senator Joel Villanueva. Ah. In fact, that copy of the decision was furnished the Senate President Vicente Soto III. Pinadalahan ho namin siya ng kopya ng desisyon. You can check the files of the Senate. Yeah, and we checked Nandun it. ho yun. Yeah. Sorry, former Ombudsman, Yeah. we're running out of time, and we do need to ask you a few more questions. There's also this criticism that your decision wasn't really a decision, given that, and I know you've answered this already, this is the criticism of some, that it wasn't published, you weren't transparent with the decision, making it a secret decision, and therefore it's just a memo, an internal memo that can be reversed by the current Ombudsman. Your thoughts on that? Again, I go back to my previous question. That the Supreme Court always announce its decisions. Are all the decisions of the Supreme Court published? There are unpublished decisions. Those that are published at the ISCRA or the Philippine reports are decisions that have already been selected to be published. So you mean to say those unpublished decisions are secret decisions? Correct. You know that for a fact that Yan ang hirap kay Remulla. Kahit hindi pinablish, dahil meron ng desisyon, tapos hindi po nila nalaman, secret decision na yun. Di ba? Hindi naman nila trabaho na mag-announce. Tapos, bakit kaagad ginanya niya si Ombudsman Martires? Itong si Remulla talaga, panggulo talaga itong taong to eh. such a thing in the Supreme Court as a minute resolution. You mean to say that minute resolution also is a secret minute resolution? No. These all form parts of the records of the case. Wala ho. Yung alam ko ho, yung nakikriticize ho sa akin. Either Dilawan, Pinklawan, kasi lahat ng bagay natin sa nangyayari. Yung reporter na yan, Dilawan, Pinklawan. Ay, nato. Nga, nilalagyan ng political color. Wala naman ho akong kulay politika. I admire so much Noynoy Aquino. I admire Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ko alam eh. Kung bakit itong mga critics ko walang tigil eh. Kanino ba sila? Are my critics working for the complainant? Bayad ba sila na? I mean, I'm sorry to say these things. Especially the PR offices. Bayad ba sila? Alam ko yun eh. Or na isang maybe, judge, wala nang ginawang sulat kundi kontra sa akin. well, former ombudsman, or maybe they're critical of you because of the decisions you've made. I mean, take for example, the decision to prevent access to SALANs of public officials. Now, under the Remulla regime, he lifted that. I mean, that's one. That's one thing that they're critical of. Go ahead. I did not prevent access to SALN of all government officials. I go back again to what I said to the UP professor, hindi siya nagbasa. Okay? If you read, Ano ba yung professor nyo? Hindi para marunong magbasa yan? Carmina, yung mga ini-interview nyo kasi, mga tanga rin eh. yan ang mahirap sa atin eh. Bago kasi kayo magpalabas ng mga professor ninyo, siguraduhin yung professor ang utak. Ha? Professor ang tawag, pero ang utak hindi. Kahit nga lang mag-research at magbasa, hindi marunong. Trabaho nila, hindi nila marunong.
Yan ang hirap sa atin eh. Na nagpapa-interview ka sa TV ng mga malalaking mainstream media na wala kang research. Tanga rin itong mainstream media. Ito mga mainstream media, tingnan nyo yung ginawa niya kay Trillanes, di ba? Lahat na lang ng mga galaw ni Trillanes, pinapansin ninyo. Na alam nyo naman na asong tahol-tahol yan. Hindi nga ko maintindihan itong mga mainstream media na ito. The memorandum order that I issued on the access of SALN, I was referring to statement of assets and liabilities that are filed in the office of the Ombudsman. So what are these assets and liabilities na nakafile? Kanino? SALN ng Presidente, ng Vice Presidente, ng Chairman ng Civil Service Commission, Chairman ng COA, Chairman ng COMELEC, Chairman ng Human Rights Commission, at sa Ombudsman. After that, you have the governors, the mayors, and the councilors. Do you have the light colonels down the line? Wala ho sa amin yung SALN ng cabinet members. Wala ho sa amin ang SALN ng undersecretary. No, but I guess Wala ho sa amin ang SALN ng mga general. the criticism is, did you even have to make that decision? And your critics are now lumping all of these controversial decisions together. Add to this decision on Senator Joel Villanueva's case, and they sort of have this whole picture of a one-sitting ombudsman that held office that wasn't true to its mandate, and that this ombudsman protected the interests of a few rather than protecting the interests of the public. That's the picture that they have, former ombudsman. Why are they throwing this stone only at me? Okay? The Supreme Court, the judiciary has its own guidelines on how to access the SALN of justices and judges. And the very basic in that guideline is always the consent of the owner of the filer, of the justice or the judge. The Senate of the Philippines also has guidelines, and one of the guidelines is consent of the filer. The House of Representatives also has the same guideline. In fact, the House of Representatives went even further, that it needs the approval of majority of the members during plenary session. Okay? So bakit ang ombudsman ang tinatamaan? Bakit hindi nila kinikriticize ang Senado? Bakit hindi nila kinikriticize ang House of Representatives? Bakit hindi nila kinikriticize ang judiciary? Dahil hindi nila kaya, ang kaya nila ang ombudsman? Is that it? Bakit hindi nila kinikriticize ang judiciary? Dahil magkakaroon sila ng mga kaso, natatakot sila matalo? Bakit hindi nila kinikriticize ang Congress? Dahil mayroon sila mga kaibigang congressman na tatamaan? Ganon ang tanong bakit ang ombudsman? Why throw this stone of guilt to the ombudsman? Pare-pareho kami, may mga guidelines, and the only guideline, the only thing that I ask, or we ask, kunin mo ang consent ng may-ari ng SALN, then we issue it to you. Period. So Baruch Biraogo, Attorney Biraogo went to the Supreme Court to question this guideline. The Supreme Court denied this, the Supreme Court upheld the right of the ombudsman to promulgate its rules. And in fact, the Supreme Court in that Biraogo case admitted that even the judiciary has its own guidelines on how to access the SALN. All right. Yun nga ang tanong namin lahat sa ombudsman nung araw. Bakit kami lagi ang sinisisi? Dahil kami lang ang kaya? Oh, maybe because you have really that distinct privilege and honor and mandate to protect the people. We're going to have to leave it at that. Former Ombudsman... So, yan pati itong si Carmina na reporter na pahiya rin. Itong interview na ito kay Ombudsman Martires, ito lamang po ay nagpapakita na itong si Ombudsman Martires ay hindi po epal na pagkatao. Hindi po niya ginamit ang pagiging ombudsman niya para maging popular. Hindi po niya ginamit ang kanyang pagiging ombudsman para sumikat.
siya lamang po ay nandyan po para magtrabaho. Ginagampanan lang niya po ang trabaho ng ano ba ang role ng ombudsman. Hindi kagaya nitong si Remulla. Ang role niya sa ombudsman ay magpasikat. Ang role niya sa ombudsman ay magputak ng putak sa media, mag-a-announce. Tapos, eto yung mga taong ito, dapat imbestigahan, ito yung aming bla bla bla. Ang daming ganyan na kadramahan si Remulla. To the point na ito po ay mag-create po ng chaos, especially naman ng mainstream media na i-cover naman nila kung every time na paborito rin ng media. Si Remulla, paborito rin niya na maitanong sa media. Kaya pasikat di ba? O nagkaroon po ng sabi nga niya, ang nakikriticize sa akin mga pinklawan, mga dilawan. Kasi ang nangyari, binatiko siya na may ginagawa ra siyang sinikreto mo yung mga desisyon, bla 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 bla. Paano hindi man niya trabaho yan? Kung sanay kayo dito ni Remulla na nauna yung putak kesa gawa, ibahin nyo itong si Ombudsman Martires. Tahimik lang ito. Nagtatrabaho. Hindi niya trabaho ang hindi siya announcer ng boxing Yan ang Hindi siya announcer ng boxing, wala siyang pinipiling kulay. Sabi nga niya, pinag-criticize siya kung anong mga bashing ng ginawa nitong mga dilawan at mga pinklawan, pati na siguro mga loyalista. Pero sinabi pa nga niya, bakit niyo ako i-criticize ng ganyan na nagtatrabaho lang naman ako? I appreciate Gloria Macapagal Arroyo. I appreciate Pinoy Aquino at that time. Kahit sinong presidente. Siya naman po ay ombudsman. Nagtatrabaho. Kasi ang ombudsman hindi yan pwede mangialam sa isyu ng politika. Pero ang nangyari ngayon, itong si Remulla, sagad na sagad ang kanilang pakikialam. Sa totoo lang. Sagad na sagad. Kaya nga siguro itong si Remulla ay nagkasakit na kasi na-stress siya sa ginagawa niya. May nabalitaan akong si Remulla na diagnose. Ewan ko lang kung totoo ba yun, Pero ang update raw patungkol sa kanya, sinabi niya na-diagnose na siya ng leukemia. Alam mo, Remulla, yung nagka-leukemia ka, sobrang stress. Sa pakikialam mo sa pamumulitika. Yan ang dahilan na leukemia ka. Alam mo, sa totoo lang, ang away politika, nakaka-stress yan. Kaya yung trabaho mo, Remulla, bilang ombudsman, huwag kang makialam sa mga away politika. Huwag kang kampi ng kampi sa presidente. Ang mga target mo lang yung mga kalaban ng administrasyon. Yun ang napapansin namin, Natatawa nga ako kapag kalaban ng mga sa administrasyon, ang bilis mong umaksyon. Pero kapag kaalyado ng administrasyon, mag-ingat tayo dyan. Dapat suriin natin na mabuti. Bago tayo mag-accuse, bago tayo magbintang. Diba? Never mong narinig kay Remulla na pinipressure niya itong si Zaldico at si Martin Romualdez. Pero mas pinipressure pa niya si Villanueva, si BP Sara. Diba? Halatang halata Halatang halata. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa sa mga usaping ito. Halatang halata na merong pinapanigan. Kahit you deny all the way
Remulla, hanggat matapos ka dyan, mag-deny ka ng mag-deny na wala kang pinapanigan, hindi ako maniniwala. That's my opinion, ha. Hindi ako maniniwala dyan. At ang taong bayan rin. Diba? So, ito lang yung maipapayo natin kay Remulla. Sana naman, Remulla, for once, tumahimik ka sa mainstream media. I mean, tumahimik ka sa, yes, sa pagpapa-interview mo. Sa kaipalan mo. Tumahimik ka. Trabaho ka lang, sir. Oh. Diba? Ito nga, si Ombudsman Martires, bihira mo lang ito makita sa kamera. Pero si Remulla, kada oras. Sunday man ngayon, no? Let's say, meron na namang ambush interview yan. Paborito niya yan. Meron na namang mukha niya. Paborito ni Remulla yung maibalita siya sa mga mainstream media. Ay, nako. Di ba? Tapos, sabihin pa, bend the law. Approve pa yung kay, sometimes, we must bend the law. Tama ba ako? Sabi rin ni Remulla, tama ka. O kayong dalawa ni Erwin, may tama kayo. Nakakatawa talaga yung gobyerno natin ngayon, sa totoo lang. Kasi, ako, matagal na ko namang alam yan na basta si Marcos ang presidente, ang laro sa politika talaga madumi. Sobrang dumi. Tapos tinan niyo yung mukha ni Remulla, madumi rin. Hindi ko sabi, not literal yun na madumi yung mukha niya. Pakita mo sa reaksyon ni Remulla na halatang halata na may sinusunod na script. Kaya sinasabi kong madumi. Yeah. Sabi pa nga ni Ombudsman Martires, sabi niya, kung ganyan si Remulla, wag ako. Kung nasanay kayo kay Remulla na ganyan siya magtrabaho, wag ako. Pal? Naalala niyo yung mga kabataan pa tayo na meron tayong kaibigan o mga kaklase na yung salita putak ng putak, di ba? Yung putak ng putak na ang dami namang mali sa kanyang mga pumuputak. Yan si Remulla. Tapos yung mga kaklase natin mga matatahimik, yun yung mga matatalino, di ba? Meron yung mga bida-bida ba na laging bida. Yun yung mga mahina yung utak. Kung ano mga issue, magbida-bida yung mga kaklase natin, yung mga kaibigan na mahilig sa bida-bida, no? Yan, Remulla. Yun. Pero yung mga tahimik lang, pero pagtingin mo naman, grabe, yung mga scores ng quiz, yung mga exam, yun. Ganyan si Ombudsman Martires. Yan ang example. Si Remulla. Ay, nako. Ika nga, sabi nila, no, yung tubig na sobrang maingay, mababaw yun. Okay? Tubig na maingay, si Remulla maingay, mababaw ang utak. Pero yung mga tahimik lang na tubig, yun yung mga malalim. Diba? Malalim rin yung utak. Saan si Remulla doon? Saan si Remulla doon? Diba? Kaya ingay ng ingay. Diba? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano ang masasabi nyo kay Remulla? Karapat-dapat ba siya sa kanyang posisyon dyan sa ombudsman? Sa pagiging ombudsman? Nagagampanan ba ang role niya? Kayo nang humusga, mag-comment, mag-react, ilatag nyo, argumento nyo sa comment section. Mag-usap-usap tayo doon. Okay?
paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Malalaman nyo kung ano ang katotohanan patungkol dito kay Remulla. And guys, don't forget na i-subscribe itong Don Mar TV sa mga bagong bumisita dito sa ating channel, ha. Libre lang mag-subscribe, walang bayad yan, ha. Updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.